Gusto ko lang pong magpaliwanag sa mga ilang bagay dahil sa humaba po yung interpellation noon dahil sa isang napakaliit na issue lang na pinalaki po ng mga pangyayari. Nung panahon na ako po ay nag-interpellate, nagkaroon po ng misconception about the West Philippine Sea at saka yung ating exclusive economic zone. Kumbaga po sa pagluluto natin, Mr. Chair, ang nangyari po, nagluluto po tayo ng simpleng ulam lang, naging chop suey po. At nung maging chop suey po, lalo pa pong lumaki sapagkat meron pa pong napakaraming mga tao ang sumausaw at naglagay po ng seasoning. Isa po sa taong sumausaw sa issue, Mr. President, ay yung dating Justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio. At saka yung isang profesor yata ng Universidad ng Pilipinas, nangangalang J. Batong Bakal. Napakasimple po ng gusto ko lamang pong matukoy noon, Mr. President, na dahil nga po sa mga batas na ginawa natin, nung dinidefine natin ang West Philippine Sea, isinama po natin yung Kalayaan Island Group. Sinasabi ko lamang po na kaya tayo nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Marami po kasing sektor na nagsabi na ba't nyo pa pag-uusapan yung West Philippine Sea? Nanalo na tayo sa arbitral tribunal at na-define na nga ang ating exclusive economic zone. So ang nangyari po, akala nila yung exclusive economic zone, siya na rin yung West Philippine Sea, hindi po. Napakadali pong i-define ang ating exclusive economic zone kung paano nating madidefine din ang ating territorial sea at ang ating contiguous zone, even our continental shelf at ang ating territorial sea, sapagkat magsisimula nga po doon sa archipelagic baselines. Ang nagiging problema po, pinipilit nila na yung West Philippine Sea kagaya na rin ng EEZ. Hindi po. Nung isama po yung Kalayaan Island Group, nakalimutan po nila na yung ibang features na sinasakop po ng ating bansa, halimbawa po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota, yung Lankiam, ito po ay 200 nautical miles away from the baseline, ay from the EEZ. Kaya nasa labas po sila. Napakahalaga po noon na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, dahil sa definition po ng ating West Philippine Sea, ang importante po doon ay yung karagatang sinasakupan natin. Kung isasama po natin ang West Philippine Sea, Mr. President, ang gusto ng Pilipinas kasi, ituring po yung mga features sa Spratlys na isang grupo lamang ng mga isla. Yung tinatawag po nilang offshore archipelago. Ang sabi po ng arbitral tribunal, Mr. President, hindi po ninyo magagawa yan, sabi niya, sa Pilipinas. Tama na kayo po ay isang archipelagic nation, ngunit hindi nyo magagawa yan sapagkat you will not be able to meet the requirements of land and water ratio. Kung di po ako nagkakali, Mr. President, ang ratio po is 1 to about 9.135, something like that. Ibig sabihin po, meron pong standard na pagitan po kasi ng baselines kung saan mo ikakapit yung baseline. Kasi magkakalayo po sila eh. Lalong-lalo na po doon sa mga ibang features, Mr. President, na hindi okupado ng Pilipinas. Ang dami po noon. Ang okupado lamang po ay 4. Napakarami po ng hindi natin occupied. Ngunit, mini-maintain po natin ang ating claim doon. Ano po ang pinaka-imposible doon, Mr. President? Hindi po natin pwede silang isali yung karagatan arising from this maritime features in the Kalayaan Island Group dahil lalabag po tayo sa dalawang aspeto. Number 1, yung UNCLOS po, hindi tayo papayagan. Kasi po, yung Article 7 po ng UNCLOS, Mr. President, ito po yung tinatawag na straight baselines. Mababiolate po yon kapag kinonect po natin yung features outside our EEC ng mga straight lines dahil yung straight baselines po natin magde-depart po sa appreciable part ng ating
yung general direction ng ating coast. Yun po yung sinasabi ng Article 7. Dahil po kasi sa layo nila, more than 200 nautical miles from our EEZ. Pagkatapos po yung Article 47, Mr. President, ito po yung archipelagic baselines. Mababiolate po, ito po yung sinasabi nating ratio of water to land. Dahil nga po, hindi pinapayagang dapat magkakalayo yung features at may encircle mo sila to treat them as one group of islands. Hindi sila pwedeng i-classify na isang unit lamang para lang mag-generate ng sarili nilang maritime space. Ngayon, ito po yung nangyari. Dahil imposible po, dahil nga sa Article 89 naman po, ng UNCLOS din, Mr. President, hindi po natin pwedeng i-appropriate ang high seas. Nakalagay po talaga. Yung mga features po na malalayo sa ating exclusive economic zone, Mr. President, ang layo na po nasa high seas na. Sa layo nila sa bawat isa, they are also separated by high seas. Kapag kinonect po natin mula dun sa ating exclusive economic zone, ma-appropriate po natin ang high seas, mababiolate po natin ang 3 artikulo ng UNCLOS. Pati po yung tribunal ay inconsistent na rin po yung tayo natin. Sinabi rin po niya sa China yun eh. Maski na ikaw China, sabi niya, you cannot regard this Pratt list as one group of islands or to regard it as one unit dahil hindi ka naman archipelagic country. China, sabi niya, ikaw ay isang continental state. So kapwa po tayo pinagbawalan. Ano po ang aking gustong palabasin dito, Mr. President? Hindi po natin pwedeng saklawin yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Ang pinag-uusapan natin, land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo, yun ang pinagbabawalan tayo. Ngayon, bakit po nung nag-hearing tayo sa CA, paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng Armed Forces, may hirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin may enclose, hindi po natin makokonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy, magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po, kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun, mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor.
Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Kaya wag po nilang ipipilit na ako po ay traidor o kaya pro-China. Hindi po. Lalo kung siya ay maka-China, lalo kung siya ay senador, itagpasin mo na. China, layas!